Yeah, what's up mga Master Mark Music here at dito na tayo sa ating practice and rehearsal part 2. Yan, dito pa rin tayo sa ating topic na to mga Master at may pag-uusapan tayo ngayon na regarding dito sa ating topic mga Master. Paano kung walang gamit sa bahay? Hindi daw makapag-practice kasi walang gamit sa bahay. Ito yung pag-uusapan natin ngayon mga master. Master, magbabasa ako ng comment dito mga master. Yan. Shout out ko na rin mga master. Una nating basahin na comment Money Back. Yon, hello Master Money Back. Ito yung comment niya. Unan gawing drums. Surprise my bandmate before the best drummer. Kahit mga artist sa Manila believe sa kanya pero partida walang sariling drums. The only time he can practice sa studio lang pero alam na niya ang sequence. Gumamit siya ng mga unan para makapag-practice para pag rehearsal, alam niya na yung sequence. May point yun mga master, di ba? Sunod nating basahin. Madam Juby Madarcos, sabi niya, yung anak ko nga, drummer din sa church namin, pero dahil 45 minutes to 1 hour pa ang biyahe papuntang church namin, sobrang layo nito. Kaya ginagawa niya, nag-download lang siya app sa Apto application na drums sa CP niya at doon siya nagpa-practice. Ganon din asawa ko na nagigitara, nagpa-practice agad ng key na gagamitin ng worship leader. Di ba? Dalawang puntos naman ito mga master. May point din mga master, di ba? Ito biruin mo, layo nito 45 to 1 hour ang biyahe nila sa church. Sobrang layo ng distansya nila sa church. Pero nakapag-isip sila ng paraan para makapag-practice. Hindi hadlang na wala silang gamit. Magbasa pa tayo dito ng comment. Comment ni TG Alcoseba. Yes, agree ako dito. Ako tumira sa church para more hours sa practice. Sarap kasi mag-excel sa skill, talent na binigay ni Lord. Ngayon, mas madali na kahit saan pwede na dahil sa phones at apps. Sabi niya dito, Master, establish the basics pa rin. Yun, di ba? Yun pa rin. Pareho sila ng solusyon. Yung anak ni Ma'am Joby. So talaga meron talagang paraan sa mga gustong mag-practice. Meron tayong mga hindi na ginagamit na mga, di ba may mga nakatambak minsan na mga balde, takip ng mga kaldero na hindi na ginagamit, mga butas na mga kawali. Pwede, why not? Di ba, why not? Pareho lang din naman yung beat nun na gagawin mo. Kumbaga, nag-imagine ka na lang na ito drum set mo. Pero halos lahat ng kilala ko ng mga mahusay na, para sa akin, mahusay na kasi nakakalubilo ko na sila, nakakasama ko sila sa tugtugan. Mahusay sila doon sa part na yun, pero tanungin mo sila, walang gamit. Marami rin akong kilalang mga gitarista na mahusay din, pero nag-start sila walang gamit. Ito pa. Magbabasa pa tayo. Ito, mahaba-haba ito, sabi niya. Si Master Osabi Apilan Tayum, yun sabi niya. Kaya nga Master ako dahil wala akong guitar sa boarding house, yun sabi niya, o kaya di nakapag-practice, kaya ginawa ko, mag-memorize na lang ako ng chords at pakinggan paulit-ulit, at tapos pagdating sa practice sa Saturday, nag-early, yun, take note, nag-early talaga ako sa pagpunta. Yan, ako nauna sa lahat. Siya yung nauna sa lahat. Para makapag-practice ako sa guitar, sa church, kahit 1 hour lang, hindi perfect, pero may mga solusyon sa lahat. Kahit di
ko pa masyadong nakukuha ang kanta, hindi na ako pabigat pagdating sa chords at timing for the glory of God sa kanyang experience. Di ba? Nakakabilib yung mga ganito. Gumagawa ng paraan kahit walang gamit. Ito pa. Maganda pag rehearsal, salpak, tugtog agad, ma-enjoy ka pa. Kaysa sa rehearsal, pinag-aaralan pa lang yung kanta. Yun. Salamat sa iyo, Master. Buhay nangangamuhan. Yun. Shout out sa iyo, bro. Yun lang ang babasahin natin, mga Master. Pero ito yung point, mga Master. Ito yung point. Pag gusto kasi, may paraan. Ako, kwento ko lang sa inyo, mga Master. Nung nasali na ako sa music team namin dati, wala akong gitara, mga Master. Kaya nakaka-relate talaga ako dito sa gumagawa. Buti na lang ngayon, may mga application na. Nakakapag-transpose na, madali na lang. Experience ko dati, mga Master, ang ginagawa ko, kagaya nung kamaster natin na sabi niya, nagpapaaga siya sa bago mag-rehearsal sa Sabado. Ganun kasi ang ginagawa ko, mga Master. At hindi lang sa Sabado ko ginagawa yun. Pag galing ko sa school, uuwi ako sa amin, dadaan ako sa church. At least man lang practice ako 30 minutes. Yan. Bago ako uuwi. Yun. Sa mga estudyante sa mga estudyante. Ganun ako dati nung nag-aaral pa lang ako. Gusto ko talagang matutunan yung isang bagay na yan. Wala akong gitara, pupunta ako. Minsan, natuwa ako kasi may kaibigan ako na nagkaroon siya ng gitara. Yun, pumupunta ako lagi-lagi sa kanila. Ganun. Nung araw walang cellphone, wala akong cellphone nun. So, yun talagang libangan ko. At ngayon, siyempre may pamilya na ako. Tatrabaho din ako dito sa laot, sa dagat kasi Palawan kami. Ang ganito naman ang ginagawa ko, mga Master. Kasi may meron namang internet. Nagbibigay sila ng line-up, ginagawa ko, pinapakinggan ko siya. May alam na rin ako na konting theory about sa mga paano nangyayari yung mga chord progression. Inaaral ko na lang siya paulit-ulit, pinapakinggan ko siya. Then pag nagkaroon ako ng time na bago ako matulog, yan, or may konting time, 5 minutes, 10 minutes yun, nagigitara ako. At pagdating doon, hindi na ganun kahaba ng oras na magtuturuan pa kami. Diba kasi, minsan nangyayari ganito, nagtuturuan tayo eh. Antay pa ako sa kanila na masipra nila. Sa araw mismo ng rehearsal Ganito lang yan, mga Master. Hindi talaga rason na wala tayong gamit sa mga bahay natin. Lalo na ngayon sa time ngayon. Kasi may internet na, may social media na. Yan. Napakadali na lang. Sobrang accessible na ngayon. Lahat-lahat kung matyaga lang talaga tayo. Yan. So, yung nagrarason, may trabaho ako, nag-aaral ako. Tuwing Sabado lang talaga at Linggo yung time ko. So, may paraan. Base dun sa ating mga kamaster na nag-comment. May paraan. Di ba? Kung gusto kasi yon, may paraan talaga. Kung ayaw, sobrang daming dahilan. Ganito lang yan, mga Master. Pag committed ka sa isang ganyan, sa isang gawain, o church musician ka, hindi lang sa church musician, kahit yung mga banda sa labas, soloist yan, entertainer, nagpa-practice talaga yan bago magsalang. Hindi pwede yung Sabado, rehearsal, mag-practice kayo, tas bukas nyo na gawin yun sa actual. Ano mangyayari dun? Madalian, ganun, madalian. Oh. Kaya nga yung nangyayari, di ba, pag rehearsal, nababagot na tayo kasi ilang oras na tayo dito, marami pa tayong asikaswin sa bahay. Ganun na. Oh. Minsan, may mga churches pa na limited lang talaga, hindi na magpagabi kasi dikit-dikit yung bahay. Yan, baka sobrang ingay na, yan, nakakadisturbo na. O, di ba? Ganun. Yung iba, kailangan ko pang kasi malayo yung bahay namin, kagaya ng bahay nila ni Ma'am Juby na 45 minutes to 1 hour. Yun siguro to 1 hour pag may ulan, yan, mahirap yung sa daan.
madulas yung daan yan. Na kailangan nila talagang magmadali, baka gabihin sila sa pag-uwi. So yun mga master. So para hindi tayo maging pabigat sa ating mga team as a band o worshiper, yan, music team. Kailangan tayong mag-aral mga master, mag-ensayo, mag-enhance pa natin yung alam natin. At hindi yan rason yung mga walang instrument sa bahay. Napakarami po akong kilala. Ako mismo wala akong gitara na nag-start ako sa ministry. So, hindi yan yung rason. Aminin man natin o hindi, tamad lang talaga tayong mag-practice o tamad tayong mag-sepra. Yun yung point. Hanggang dito lang sa episode natin na to mga master. Ito sa ating practice and rehearsal kasi mahabang usapin to mga master. Susunod ulit mga master sa ating topic na to mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.